Kamusta mga kaligtas? Ngayong November 1 nakaugalian o naging kultura at tradisyon ng mga Pinoy ang ipagselebra ang araw ng mga patay. Bawat pamilya ay nagkakasama-sama at nagkakasalo-salo para bisitahin sa sementeryo ang kanilang mga yumaong mga kamag-anak. Sila'y nagtitirik ng kandila at minsan naman ay may kasamang panalangin. Sa video na ito ating tatalakayin kung pwede pa bang ipanalangin ang taong namatay na. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananalangin para sa patay? Ang pananalangin para sa patay ay isang konsepto na hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Walang halaga ang ating mga panalangin para sa isang taong patay na. Ang totoo, sa oras ng kamatayan, ang eternal na patutunguhan ng isang tao ay tiyak na. Kung naligtas siya sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nasa langit na siya kung saan siya nakakaranas ng kapahingahan at kagalakan sa piling ng Diyos, ngunit kung hindi, siya ay tiyak na nakakaranas na ng walang hanggang kaparusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno. Ang kwento tungkol sa isang mayamang lalaki at isang pulubing nagngangalang Lazarus sa Lucas 16 na ay nagbibigay sa atin ng malinaw na paglalarawan ng katotohanan ito. Ginamit ni Jesus ang kwentong ito upang ituro na pagkatapos ng kamatayan, ang mga hindi mananampalataya ay walang hanggang mahihiwalay sa Diyos at maaalala nilang malinaw ang pagtanggi nila sa Ebanghelyo dito sa lupa at wala ng lunas para sa kanilang nakapanghihilakbot na kalagayan. Lucas Kapitulo 16 versikulo 19 hanggang 31. Malimit na hinihimok ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay na ipanalangin ang kanilang mga namatay at ang kanilang naiwanan. Dapat nga na ipanalangin natin ang mga naulila, ngunit hindi ang mga namatay. Walang sino man ang dapat na maniwala na maaari pang manalangin para sa mga namatay at magkaroon pa ng epekto ang panalangin para sa kanila. Itinuturo ng Biblia na ang huling hantungan ng tao sa kabilang buhay ay malalaman kung paano sila nabuhay dito sa lupa. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ezekiel Kapitulo 18 versikulo 20. Sinasabi sa atin ng manunulat ng Hebreo, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27. Sa talatang ito, nauunawaan natin na walang pagbabagong mangyayari sa espiritual na kondisyon ng isang tao pagkatapos niyang mamatay sa kanyang sariling kagagawan o dahil sa kagagawan ng ibang tao. Kung walang kabuluhan ang pananalangin para sa mga nabubuhay na gumagawa ng kasalanang nakamamatay, Unang Juan Kapitulo 5 versikulo 16. O ang patuloy na pagkakasala ng hindi humihingi ng kapatawaran sa Diyos, paanong ang panalangin para sa mga namatay ay magkakaroon ng bisa gayong wala ng ikalawang pagkakataon pa sa kabilang buhay upang magtamo sila ng kaligtasan. Ang bawat isa sa atin ay may iisa lamang buhay at mananagot tayo sa Diyos kung paano tayo namuhay sa mundong ito. Maaaring ang ating mga desisyon ay maimpluwensyahan ng iba ngunit sa huli, magbibigay sulit tayo sa Diyos sa bawat desisyon na ating ginawa habang nabubuhay tayo sa lupa. Pagtapos na ang buhay sa lupa, wala na tayong desisyon na magagawa pa at wala tayong pagpipilian kundi humarap sa paghuhukom ng Diyos. Maaaring maipahayag sa panalangin ang pagnanais ng iba para sa atin ngunit hindi nito mababago ang anuman. Ang panahon ng pananalangin para sa kaligtasan isang tao ay habang nabubuhay siya dito sa lupa at habang mayroon pang posibilidad na mabago ang kanyang puso, pag-uugali at pamumuhay. Roma Kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 9. Normal sa tao na magnais na manalangin sa panahon ng pagdurusa, sakit, at paglisan ng isang minamahal sa buhay o kaibigan ngunit alam natin ang hangganan ng panalangin ayon sa itinuturo ng Biblia. Ang Biblia ang tanging opisyal na manual sa panalangin at itinuturo nito na walang kabuluhan ang pananalangin para sa mga patay. Ngunit makikita natin na sinasanay ng ibang grupo ng pananampalatayang Kristiyano ang pananalangin para sa mga patay. Halimbawa, itinuturo ng teolohiya ng Romano Katoliko na maaaring manalangin para sa mga patay at sa mga namatay. Ngunit kahit na ang mga autoridad ng Iglesia Romano Katoliko ay umaamin na walang malinaw na pagpapahintulot ang 66 na kanonisadong aklat ng Biblia para sa pananalangin para sa mga patay. Sa halip, kumukuha sila ng autoridad sa Apokripa, 2 Makabeo, tradisyon ng simbahan, at credo ng Konseho ng Trent at iba pa upang idepensa ang kanilang maling katuruan. Itinuturo ng Biblia na ang mga sumusunod sa kalooban ng tagapagligtas, Hebreo Kapitulo 5 versikulo 8 hanggang 9, ay direkta at iglap na papasok sa presensya ng Panginoon sa langit pagkatapos ng kamatayan,
Lucas Kapitulo 23 versikulo 43, Filipos Kapitulo 1 versikulo 23, Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 6 hanggang 8. Ano pa ang kanilang pakialam sa mga nabubuhay na tao sa mundo? Habang nakikisimpatya kami sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay, dapat nating tandaan na, ngayon na ang panahong nararapat. Ito na ang araw ng pagliligtas. Ikalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Habang ang konteksto ng talatang ito ay patungkol sa panahon ng Ebanghelyo sa pangkalahatan, ito ay maaari ding gamitin para sa sinumang individual na hindi pa handa sa pagharap sa hindi maiiwasan ang kamatayan at ang paghuhukom. Roma Kapitulo 5 versikulo 12, 1 Korinto Kapitulo 15 versikulo 26, Hebreo Kapitulo 9 versikulo 27. Ang kamatayan ang pinakahuling pangyayari sa buhay ng tao sa lupa at pagkatapos nito, hindi na maililigtas pa ng anumang panalangin ang isang tao mula sa apoy ng impyerno. Pagkatapos ng kamatayan, hindi na niya maaaring makamit pa ang kaligtasan na dapat sana'y kanyang tinanggap habang nabubuhay pa siya sa lupa. Mga kaligtas, sana mayroon kayong natutunan sa video na ito. Maging aral ito sa bawat isa. Mag-ingat tayo sa mga maling katuruan. Tandaan ligtas ang na kay Jesus, at ligtas ang may alam sa katotohanan. Salamat sa suporta, God bless po sa inyong lahat. Patuloy pa natin palakihin ang ating pamilya, at paramihin pa ang mga mananampalataya kay Heso Kristo. Please continue to like, follow and subscribe sa ating YouTube channel and Facebook page. God bless and keep safe mga kaligtas.